Ngayon, malaya na kayong gawin ang gusto nyong gawin sa akin, gaya ng plano nyo, B5. Pero hayaan nyong sabihin ko muna to. Lalaya ako at lahat kayo susunod sa akin papuntang Dark Continent. Imposible. Mapapasailalim ka sa mahabang pagsubok para sa matinding internasyonal na paghihimagsik mo. Medyo hindi makatotohan ang pangarap yan ah. Alam kong yan ang sasabihin mo, tulad ng huwarang sagot. Pero alam niyong ganyan din ang kalalabasan yan. May isang bagay na laging nakatago sa realidad. Well, hindi pa huli ang lahat para mag-report ka sa B5 pagkatapos mong marinig lahat ng sinabi ko. Mula sa puntong to, ang lahat ng sasabihin mo ay nakarecord na. Okay lang ba yun? Hindi ko naman iniisip yan. Ngayon, ang tanong ay, posible ba itong gawing opisyal na pahayag? At dito, napapaisip at na-intimidate na si Chidel kay Beyond. Kahit na magkahawag sila ni Chairman, nasa tapat niyo lang, kinakabahan na ako. Anong balak niya? Ang tanging alam ko lang sa ngayon, kami ang inaatake dito. Una sa lahat, nakikita ko na ikaw ay handa. Umpisa natin sa pampublikong intensyon at imbensyon ng B5. Tara? Sa kabilang banda, sa briefing sa paghahanda sa papunta ng Dark Continent, ito ang kasalukuyan nating mapa sa buong mundo. Ang ating mundo ay karaniwang nasa gitna ng Mavius, isang malaking lawa sa Dark Continent. Ayon sa aming datos, ang mga pagtatangkang paglalayag ay naitala ng 149 na beses sa nakalipas na ilang taon. At sa lahat ng ito, ang bilang ng mga nakabalik na nakaligtas ay nasa 28 lamang. At higit pa riyan, ang tanging nananatiling buhay hanggang ngayon ay si Mr. Beyond. Ang 5 matagumpay na paglalayag ay pawang mga paglalayag na hindi pinahintulutan ng G5. At sa makatuwid, hindi itinuring na opisyal na paglalakbay. Kung wala ang mga gabay na ito, imposibleng malagpasan man lang ng mga tao ang mga hanggadan ng karagatan sa mundo. Ang ibig kong sabihin, hindi nagawa ng sangkatauhan kahit isang beses sa aming opisyal na pagkakatala. Hindi pa kami nagtatagumpay sa pagpunta at pabalik sa Dark Continent kahit kailan. Siya nga pala, ang 28 nakaligtas ay lahat ng mga taong may kakaibang pisikal na lakas at natatanging swerte. Kahit na sa lahat ng mga ito, tatlo lang ang aktwal na nakapag-clear sa lahat ng post-testing at bumalik sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang ibig sabihin, ang tsansa na makabalik tayo ng buhay mula sa lugar na yon ay 0.04%. Ito ay nagpapatunay na ito ay lubhang mapanganib para sa isang karaniwang sibilyan na magsimula ng naturang paglalakbay. Ano tong gabay na sinasabi mo? Sila ay mga tao na inilagay sa pamamahala sa pagbabantay sa pasukan sa Dark Continent. Sa makatuwid, mga tutang taga-masid. Tutang taga-masid? Ano? Nagpapatawa ka ba? Basahin mo po ang dokumento, ma'am. Isang lahi ng mga halimaw ang magsisilbi nating koneksyon papunta sa Dark Continent. Kung wala sila, ang pagpunta roon ay napakahirap. Oo, alam na namin ang lahat ng yan, kahit pa yung mga bagay na tungkol sa kakin. Ang lahat ng aming mga talakayan ay naugnay sa mga katotohanang alam ng publiko. Sa makatuwid, maging sa kakin. Humihingi ako ng paumanhin sa pagiging napakatagal. Ngunit nais lamang naming makakuha ng kumpirmasyon para sa paggamit ng militar kung ang mga bagay ay hindi na makontrol bilang huling paraan. At batay doon, ang tanging paraan upang malutas ang mga bagay ng mapayapa hanggat maaari ay imbitahan ang kakin na maging bahagi ng V5. Bilang V6, babaguhin ang organisasyon at susuportahan ng Kakin Fleet ang iba pang 5 bansa. Kailangan natin ipakita sa Kakin na hindi natin sila inimbita sa V5 dahil wala tayong choice. Ngunit sa halip ay ipakita natin sa kanila na
na sa katunayan ay naghihintay para sa kanilang bilang proxy sa huling bilang ng kontinente upang tapusin ang kanilang mga paghahanda. Kukunin natin silang sumang-ayon sa pagbabalik ng dibisyon sa 6 na bahagi sa papel. Pwede magtanong? Sige po. Mula sa kung ano ang iyong sinabi sa ngayon, ito ay ang lahat ng mga bagay. Natatakot ako na ang mga ito ay magiging pareho para sa 5 malalaking sakuna o mga panganib na darating. Eksakto! Isa lang tong pag-aaksaya ng oras. 5 malalaking sakuna? Makinig ka, isang tabi mo ang usaping panganib. Ang paglalakbay na ito ay naging panggatong para sa mga nakikipagsapalaran na humahabol sa kanilang mga pangarap. Nag-aaksaya ng pera habang nakaupo lang at naghihintay para sa resulta ng gumugulong na dice ay walang pinagkaiba. Hindi kami pumunta para pababain ang bilang ng mga aplikante. Pero kahit man lang magpakita sa amin ng magagawa para matigil ang kaking. At tungkol naman dyan, may mga nakahanda rin kaming dokumento para dyan. Karamihan, sa ika-4 na artikulo ng pangunahing kasunduan sa charter ng nagkakaisang bansa. Tungkol sa banta sa pagitan ng mga bansa. Sa takda 7 hanggang 9, aktibong aksyon na kinakailangan ng mga kaso ng epidemya, pagtuklas ng mga mapinsalang nilalang at hindi kilalang banta. Sa konstitusyon ng Alper 1446-06, pinahihintulutan ang persahang aksyon kabilang ang pag-deploy ng mga militar at gagawin para matiyak na matigil ang pagbabanta. Mayroong isang bilang ng mga paninirahan na isla malapit sa hangganan ng karagatan na kasama sa lugar na hindi pinakikialaman. Sapat na upang magsilbi sa isang malaking bilang ng mga imigrante. Meron kaming mga imigrante na nakatira doon sa ilalim ng impresyon na sila ay nakatira sa isang bagong kontinente. Palagay ko mas safe kung iiwan na lang natin ang magre-recruit at pag-interview sa crew ng kaking. Dahil lahat tayo ay may parehong posisyon na mas maigpit ang ugnayan. Gayunpaman, magiging tama ba para sa amin na gamitin ang kailangan na Hunter Association bilang aming mga paksa sa pagsubok? Kasalukuyan kaming nag-issue ng kahilingan sa asosasyon para sa pagkuha kay Beyond. Nalipat tayo sa karagdagang panghihikayat sa pagkakahuli. Kung magtatagumpay tayo sa pakipag-usap sa mga paksyon na naghihimagsik, ang paggamit ng asosasyon ay magiging sulit sa lahat ng pagsisikap. At kung mabigo tayo, Una magdidirekta sa pakikipag-usap natin sa kaking leaders, siyempre. Sigurado ako maayos natin ang lahat kapag na-discuss natin sa kanila ang pagiging V6. Ang kawalan ng kakayahang gamitin ng asosasyon ay mga kahulugan lamang na mapipilitan tayong gamitin ang Permit Bureau's unofficial force. At sa ganitong mga kaganapan, ang gastos ng ating kawanihan ay tataas ng isang mapinsalang 125%. Ang dahilan kung bakit naglunsad sila ng walang limitasyong patakaran sa pagbukas ng pinto ay upang maitago ang alternatibo. Gayunpaman, hindi lamang tatanggi ang V5 na gawin ang kanilang pag-ipat. Ngunit hangal na igit ang pamamaraan at hayaang masunog ang buong plano. kung ang mga imigrante at pampublikong kaligtasan na plano sa proteksyon ay hindi bahagi ng aming mga tungkulin, ang ganoong uri ay nakakabawas ng mga panganib. Sa palagay mo? Sinasabi mo bang hindi mo iisipin ang panganib? Napakatapang. Ang masasabi ko lang, hindi magtatagal yan. Pero hindi pwede maging dahilan yan kapag pumalpak ka sa pagligtas ng mga tao. Huwag mong isipin ang asosasyon. Ang isipin mo ang sarili mo. Anong nangyayari? Wala akong alam kung ano pinag-uusapan nila. Sana may makapagpaliwanag sa akin ito. Sa madaling salita, kapalit ng paggawa ni Beyond sa Kaking's Legendary King, siya ang magiging ticket sa Dark Continent.
At dahil hindi nila kayang gawin ang kaya ng V5, nagpasya silang ipadala kami upang mahanap ng higit pa at ligtas ang kanilang dignidad. Parang hindi maganda sa part namin yun. Tama ba? Well, malaking panganib, malaki rin ang balik. At kung mabigo tayo, mawawala na ng pananaligan lahat. Mula sa kliyente ng asosasyon, ang Permit Bureau. Kung magtatagumpay tayo, maaari tayong magkaroon ng pagkilala sa ating trabaho sa Dark Continent. Hindi na kailangang sabihin ang posibilidad ng asosasyon na nagdadala ng benepisyo sa sangkatauhan ay mataas. At kahit ano pa, tawagan mo ang mga tamang hinala sa V5 at makikita mo. Siguraduhin mong sabihin sa kanila na sabihin kay Beyond, papayag kami na payagan kang pumunta sa isang paglalakbay na nagbibigay sa inyo na sumama sa isang tagamasid. Ang tagamasid ay dapat isa sa inyong taga-hunter association. Yun ay kung may tiwala sa inyo ang V5. Yun lang ang lahat ng sasabihin ko. Ang tunay na rin ay ang Dark Continent. Sasama ba kayo? Tama siya. Isa tong labanan. At magiging mapanganib sa amin kapag di kami nagsama-samang lumaban. Siyempre, kung totoo ang mga sinabi mo, tinatanggap ko ang hamon. Gayunpaman, may mga ilang bagay pa ako na nais pang malaman. Yan ang lahat ng gusto kong marinig. Gawin mo ang gusto mong gawin. Ipinagpalagay na niya ang kanyang sarili na pinaghihinalaang bilang isang impostor. Sabi ko na nga ba hindi siya basta-basta. Anak talaga siya ni Chairman. Handa siyang gamitin ng Hunter Association bilang hakbang makapunta lang sa Dark Continent. Makipag-ugnayan ka sa V5 Mizay. At napapaisip na nga si Tidel. Mukhang may papadala kami sa isang labanan na labag sa loob namin. Maaaring ito ay isang panlilimlam. Ngunit ito ang tanging paraan upang makuha ang V5 upang gawin ang kanilang paglipat at isecure ang pinakamabilis na paraan patungo sa Dark Continent. Pupunta kami sa isang lugar na may tusong kalaban. Mga kasama, mukhang pupunta talaga tayo sa Dark Continent kasama si Beyond. May mga pagbabago sa plano, pero ang pinaka-importante sa lahat, ito ay sikreto. So sa madaling salita, kasama tayong lahat sa misyong ito. Mukhang magtutulungan tayo doon eh. Saan banda raw ng labanan? Alam mo, ang galing mo talaga. Ang sinasabi niya, si Beyond ay dadalhin sa Dark Continent bilang bilanggo natin. Pero kung makalaya siya, magagawa niya na lahat ng pinaplano niya. Kailangan natin siyang kontrolin habang tinataboy natin ang kanyang mga kasama at sabay-sabay natin hanapan ng solusyon ang 5 kalamidad. Hindi natin alam kung ano ang darating sa isang kontinente na wala tayong kaalam-alam. Pero yan ang trabaho nating mga hunter, di ba? Tama, kaya maganda kayo mga kasama. Iniisip ko lang kung pwede ba tayong magkasundo ni Beyond. Makapagsapalaran ng magkasama. Jinta, masyado kang positibong mangarap. Tidel, paubayan mo na siya sa amin. Sige. Ikaw din, maganda ka rin. Ito ay magiging mahaba-habang pag-aresto. Siyempre maghahantay ako hanggang kinakailangan. Good work. Mahusay na presentation. Salamat po, pero talaga po bang pasa ay kabubuti yun? Ano? Pinakita ko ang lahat ng posibleng panganib gaya ng itinuro mo. Pero pupunta pa rin tayo. Hindi pa salungat yan sa isang kawanihan. Hindi natin problema yan. Ang ating trabaho ay upang ipaalam sa kanila ang dami ng mga panganib at magrekomenda ng mas ligtas na alternatibo sa kabaligtaran na partido sa kabila ng pagkakaroon ng konklusyon. At ang iba ay responsibilidad nila. Meron ka pa bang mga pag-aalinlangan? Mula sa pananaw ng kawani, ang paglalihag sa bagong mundo ay manasyon lamang ng manulat. Tama ba?
Ngunit sa katunayan, ang pinakamahalagang pamantayan sa mundo ay ginawa base sa aklat na iyon. Para kang ako, magiging mahusay kang supervisor. Talaga po ba? Sa totoo lang po, walang makakatalo ng mapayapang mundo. Sang-ayon ako. At naghahanda na nga ang lahat papuntang Dark Continent gamit ang Black Whale. Tignan nyo, yan ang higanteng barkong pang-transportasyon. Ang Black Whale number 1. Maaari itong magsakay ng hanggang 200,000 na sabay-sabay. Ang loob nito ay medyo simple dahil disenyo ito para mabilis na pagtakbo at ginawa din ito para hindi magastos at para sa mabilis na pagbuo. Ang ating bayani ay gagawa pa ng 20 sa susunod na taon. At hindi lang yan, magpapadala siya ng 1,000,000 tao sa loob ng 5 taon sa Dark Continent. Tangan-tangan nito ang mahal na hari, ang 14 na prinsipe at prinsesa, pati si Bian. Ngayon, alin sa mga barko ang sasakyan ng karaniwang sibilyan? Nagpasya kami na isa sa bawat 1,300 pasahero ang makakasakay sa pamamagitan ng palabunutan. Kaya totoo talaga siya at hindi siya pangarap. Ngayon, pag-usapan natin ang magagandang plano sa imigrasyon. Oo, pero sa kabilang banda, marami ang nababahala sa panganib ng paglalayag. Ayon sa anunsyo ng Permit Bureau tungkol sa mga ipinakilalang panganib, sinabi nito na ang pinakamataas ay ang ranggong C. Pero gaano nga ba kapanganib ang mga nilalang na pinag-uusapan natin? Halimbawa, gaya ng oso, patin, makamandag na ahas, at mga malalaking bubuyog. Simple lang, yung tipong bulok na talaga ang swerte mo, at sa huli ay magiging dahilan pa ng pagkamatay mo. Mga ganun level ba? Tila maraming netizen ang nahihirapang paniwalaan na ang Dark Continent ay may rango na A at B na lubhang mapanganib ng mga nilalang. Oo, hindi kasi tayo sigurado. Malamang naisip ng mga taong to na ang sangkatauhan ay hindi pupunta sa Dark Continent dahil sa mga nilalang na to. Ang mga salitang tumawid sa dagat at ang pagdating ng sakuna sa atin pagtungtong sa bagong kontinente, madalas na lumilitaw sa isang sinaunang kagamitan. Iniisip namin na siya ay malamang na dahilan sa mga mikrobyo at virus na nakakuha ng nagdulot ng kamatayan. At kung magpo-focus tayo para mapigilan yan, hindi yan magiging problema. Masasabi ko na ito ang pinakamalaking gold rush ng sangkatauhan sa susunod na 10 taon. Samantala, Ang Dark Continent ay kontinent ng pangarap. yo, isama mo rin ako sa kasiyahan. Sabi mo, hindi mo tatanggihan ang mga interesado, di ba? Hindi ko inaasahan yun Akala ko nandito ka para pigilan ako. Ang lahat ng kaguluhang to, ikaw ang dahilan, di ba? At may dalawa kang pinagpipilian. Una, kapag pumayag ng organisasyon sa plano ni Beyond Netero, makakapunta agad tayo sa New World. O bumalik sa Hunter Association kung na kailangan at magpadala ng 5,000 chimera. Tama, hindi ba? Masyado na maraming ginagala ang Hunter Association. Huwag ka na makihalo pa. Ako na ang makakalaban mo ngayon hanggang sumuko ka. Sa wakas, may sasama na sa akin. Kasama? Hindi ako sangayon dyan. Mas gugustuhin ko pa makapaglarong mag-isa. Alam mo naman,